Aragisang pambansang sumbungan, umpisa na 20 ng 6. Ito ay 26 ng Oktubre. Magandang umaga po sa inyo lahat. Umpisa na ho yung investigahan. And bago ho yan, kami ho yung papasalamat sa mga public service partner po namin. Kilalanin po kung sino sila. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag ipabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Nagpapasalamat ang hashtag ipabitag mo sa Max Mango. Libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag ipabitag mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ang hashtag ipabitag mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Nagpapasalamat ang hashtag ipabitag mo kay Jessa Bakaray at ang The Pretty You Cafe sa pagbibigay ng mga libreng kape at iced tea para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Sip elegance, taste beauty at the Pretty You Cafe, where every sip brings out the pretty in you. For franchising, call 0962-388-4115. Una sa lahat, linawin po natin, yung public service po namin, hindi po pampolitiko. Hindi po kami gumagamit po ng isang kusing mula sa gobyerno. Wala po kaming mga ayuda, bagkus sa tulong po ng mga nagtitiwala po tulad po ng mga public service partner po namin, nagagawa po namin to. Dahil hindi na po yung ordinaryong aming action center, marami na pong lumalapit araw-araw. Lalo-lalo na yung mga, ito ho'y inaabuso, niloloko, kami po yung takbuhan. Bukas po yung aming tanggapan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 po ng hapon. At matatagpuan po ang aming tanggapan ng aming action center ho sa 102 Timog Avenue sa Quezon City Ritual Center po kami. Inuulit po namin, wala po kaming ni isang kusing na nanggagaling sa gobyerno dahil hindi po kami pwedeng gumamit at ayaw po namin gumamit ng anumang ponde mula sa pamahalaan. Sinisiguro po namin, ito po ay sa pakikipagtulungan ng mga business partner din po namin, public service partner, hindi pinagkakitaan, bagos. Tulong-tulong po. Anumang reklamo, anumang problema, anumang sumbong, binibigyan ng agarang aksyon at solusyon ng isang pambansang sumbungan may tatak. Iba po yung tatak. Tatak Bitag. Tatak Tulfo. Iba po si Ben. Ako po si Ben. Yung talagang masigasig po, tumatayo. Pagtatanggol po kayo. Aragisang pambansang sumbungan. Hashtag ipabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag ipabitag mo. Pakilala ba sila doon sa'yo? They did not introduce themselves. Nagpakita ba sila sa'yo, search warrant? You're No, please. So, kung totoo ba na nagpapantas na sa'yo? Yes, sir. Hindi ko papalagpasin to. And because of that, I'm declaring an all-out war dito sa mga pulis. Masayang inuman ng mga pahinante sa barracks na uwi sa sakitan, kasamahan nila na ospital pa. Ginang gustong manawagan sa bitag, asawang 9 na buwan nang nawawala. Buhay pa kaya? Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Nakikita nyo sa video na to, kini-question po natin, sinisipa po nito mga pulis na to na walang barangay, sila lang nakapalibot. Wala pong search warrant, wala pong barangay man lang titingin. Ito po yung sinasabing malaking kapalpakan. Yung mga pulis ngayon na mukhang magnanakaw. Alam ba ng city prosecutor to? Wala pong search warrant, wala pong korte, inisyo ang korte, wala pong binigay ang hukuman, pumasok po sila. Legal po ba yan, ma'am, o illegal? Illegal po ito. Alright, so therefore illegal. Paano natin, ma'am, ina-arrestuhin yung tao na wala kang basis for the arrest? So lahat po yan, questionable. Bakit po nakapiit sa piitan? Bakit nasampahan nyo ng kaso? Wala naman kayong ebidensya dahil in the first place, illegal na yung ginawa dahil walang warrant of arrest. Nakapiit dyan. On what grounds? Ngayon mga boss,
kami ho'y nagdedeklara ho ng giyera doon ho sa 7 pulis. Na sila po'y nasibak na pulis imos. Isa-isahin po natin to mga pulis na to, mga siga pala kayo, mga kilabot pala kayo, nagbabanta pa kayo ha. Bago ang lahat, August 9, lumapit po sa hashtag Ibabitag Mo ang anak na itong hinuli nilang propesora na si Jose Cauile. Makalipas ang 3 buwan, bumalik sa bitag si Jose Cauile upang ipaalam ang kanyang ina si Rebecca ay makakalabas na sa kulungan. Itong Lunes lamang. 3 buwan nagdusa, naging kalbaryo ang buhay sa loob ng kulungan na mga hindi naman totoong kaso. Ito po yung sinasabi ng mga nasibak na ng mga pulis ng Imos. Sino sila? Kikilalanin natin sila. Isa-isahin natin sila. Nitong Lunes, naglabas ng desisyon. Itong Lunes lang. Pumila pa uling anak ng Lunes. Na-videohan po namin yan. Siya po'y pumila, nag-aalala, yung kanyang anak, ay kanyang ina na andoon pa rin, pero sa anumang kadahilanan, tumawag naman mula po roon sa Imos na ilalabas na raw ang kanyang ina nung Lunes. Ay kahapon po, ay Wednesday, ay nakita po namin dito ang mag-ina, pero paglabas po ng professor, ayan na po, ito ay pinapunta po namin sila para sunduin yung ina paglabas kasi may banta po itong mga tarantado. Hindi po ako nagmumarasin, katarantaduhan po kasi kagag po. Anong tawag natin doon sa mga pulis gumagawa ng katarantaduhan? Tarantado. Gumagawa ng gag. Alangan ba naman magagamit, ano pang. Yan na po, nakikita ninyo ang ina, lumabas na. First time na makita, exclusive po to. Kahapon po yan. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Pinagplanuhan ang bitag kung paano sunduin ang propesora. Yan po nangyari dahil ayon sa anak ng propesora, natatakot sila sa paglabas ng kanilang ina dahil bagamat dismiss na ang ito ho'y kaso, tinatrabaho ng itong mga nanloob ng pulis. Binibisita raw sa kulungan, nagpapahiwatig at pabuti pa, wag ka nang lumabas kasi baka matuluyan ka. Matapos sila pa sa kulungan ay kaagad dinala rito po sa mag-ina sa Bitag Headquarters. Kami po ay tinimbre po namin sa mga, ayan po, nag-escort po yung regional police kasi sa banta, hindi po kami nagbibiro. Kami po sa Bitag, kaya po namin tumapat doon sa mga pusakal. Sanay na po kami, patay na po yung mga nagbanta po sa amin, na mga bank robber, kilala nyo siguro nung araw, nakipagsubukan, lumaban po kami. Pero ibang pong laban namin, harap-harapan, di po traiduran. So far, so good, mga abo na po sila sa lupa. So, ayaw ko nang banggitin ang mga pangalan nila dahil mga pamilya nila buhay pa. Hindi po kaming pumatay sa kanila. Sila po'y napatay dahil nanlaban po sa mga NBI. So, ibig sabihin, hindi po kami natitinag. Kaya matapos ilabas sa kulungan, kaagad dinala sa bitag ang ina. For the first time, makikita niyo po sa headquarters at kinumusta po muna ng bitag ang propesora. At ito po'y patikim po ay bago natin makakausap ngayon. Ano ho yung usapan kahapon? Gusto niyo ho? Okay, makiusyoso. O yung mga marites, yung mga tolits dyan. Tool, what's up? Ito. What's up? Ito, panoorin. Bakit ginawa nila sa iyo to? Gusto ko maintindihan. May nakaaway ka sa police? Ano ba? Nilagay ka sa community intel? May nag-report ba sa iyo na ganito, ganyan? Ako, nasa bahay lang naman ako. I only go out when I buy something and then whenever I have an appointment. That's all. Law-abiding citizen, quiet ka lang, private Quiet citizen. lang, sir, ako ever since. Bakit pumunta sa bahay mo pinagsisipat, nakikita ko, hanggat nakikita ko, umiinit ng dugo ko eh. Pakilala ba sila doon? Sa'yo? They did not introduce Alright. themselves. Sino dito sa mga potok sa buho na to? Actually, sir, hindi ko sila nakikita kasi nakasarado yung door na Pero okay. ginaganon nila. Pero nakikilala mo na sila ngayon? Yan, kilala ko, sir, yan. Ito pa nga yung aking arresting officer. Ito, Itong arresting nagnakaw officer. ng aking cellphone. Yan. Sino to? Si Kadyang po. Ito may mga pangalan, sir. Andyan. Okay. Sino Ito to? yung aking arresting, si Arresting. Antonio. Antonio. Ito naman si Reyes. Sino naman to? Reyes yan. Anong papel nito? Sila yung mga naghahalongkat sa bahay. Ano? Yung, Nagpakita ba sila sa'yo, search warrant? You're No. now. Pinusasan ka ba? Sinasabi, ina-arresto ko namin. You're under arrest on the basis of a search warrant.
sama po kayo kasi Kaya- may tatanong kami sa inyo sa presinto. So wala, hindi kayo naresto? No. So, hinarap ka sa piskal? Yes, sir. Nung in-inquest ka, may kasama ka bang public attorney? Wala po akong kasamang public So, attorney. presenta ka na lang ng fiscal wala the public attorney on the basis of what the police said. Yes, exactly. So, kung totoo ba na nagbabanta sila sa iyo? Yes, sir. Alright, I want you to tell me. Totoo ba nasa loob ka na? Grabe yung pang-aapi, labis na pang-aapi, labis ng ginamit ka ng talagang, kumbaga, puwersa na labis ng inhustisya. Matindi ang dinanas mo. Tapos nagawa pa nilang bantaan ka. Yeah. Nakuha nilang gusto nila, mabulo ka sa pitan, sa kanilang Tapos sasabihin sa'yo, mabuti pa, huwag ka nang bumalik dyan, sa loob ka na lang. Sino nagsabi dito sa kanila? Ang nagsasabi po yung si Antonio. Si Antonio. Hindi ko papalagpasin to. One of the things that I really saw what happened, kung ano nangyari sa'yo, there's grave oppression, grave aggression, and injustice. Galit ako dyan. And because of that, I'm declaring an all-out war dito sa mga polis na to. I'm ready. I'm gonna hunt them down. Hindi ako nagbibiro. We'll go with you, sir. Okay. I want to take each one of them because they're dismissed now, so they're no longer cops. Hindi na sila. So now, nobody, walang pwedeng manakot, mang-abuso sa kanang kapangyarihan, niloko yung batas natin, niloko yung proseso ng pag-aaresto, niloko yung kanang opisyal, niloko, walang mission order, walang search warrant. They did not coordinate with the barangay. They did not work with PDEA. Wala. Niloko nilang kalang superior. Inabuso ang kalang pagiging police. So, ang bitag is against all forms of abuse. Galit talaga ako. Hindi ako magtitigas-tigasan. At gusto ko makatapat yung mga ganitong klaseng police na mga pendeho na to. Kinuha ko mga mukha ng bawat police. And I'd like to see the records of each one of them. I'd like to know who their families are, where they live, so that if they ever try to threaten you, I'm gonna hunt them down. Hindi ako nagbibiro. Nairita ako nang marinig ko na habang ikay nandoon sa pitan, you know, for their trump-up charges, they come up with charges were walang bail. So na-technical ka ron. And you were there for such a long time for the stupidity. It's almost 3 months by this Yeah, November. I know. I'm gonna let you go. Pahinga ka muna, Sogo, and we'll put you on the air. Kahapon po yan, makakasama natin ngayon live. For the first time, exclusive po ito. Yun ho, mga 7 pulis na inyo matatandaan. Ito po mga itsura po ng mga pendeho na to. O, papakita po natin. Sila po'y sinibak na ho ng ating Chief PNP. Ganoon din po. Ito po yung kanilang videos noon. Sila po'y mga 7 po. Kilalanin po isa-isa. Ngayon, ito na ho yung sinasabi natin payback time. So hindi na po mga pulis. Isa-isahin po natin. Yan po isa. Okay? Kinda po Alday, yung kabyang, yung isang barbon. Jesus Alday. Robbery, force, upon things and intimidation. Alday, makinig ka. Gagawin kitang panday. Pangalawa, pakita po natin tong isa. Si Alday yan. Sino pa tong isa? Isa-isa na. Ito, robbery with force upon things, intimidation. Emil Buna. Ay magbubunga ngayon ang kabuisitan sa iyo. Tandaan mo to. May isang bitag. Susubukan ka kung hanggang saan ang pangkasiga mo, sino ang nasa itaas mong kolokoy ka. Akala mo kasi forever police ka. Ala ka ng police. Hindi ka na police. So, tiniwalag ka na. Aarboring kita. Aking ka ngayon. Sunod. Tingnan natin tong isa. So, isa-isa yun. Barbon. Nag-face mask ka pa, nahihiya ka sa katarantaduhan mo, ha? Force upon things and intimidation. Barbon, babalbunin kita sa ginagawa mo. Mapupuno ka ngayon ng balbon. Okay, isa pa. Itong isa naman, ang kadyang. Nako, ayusin mong tadyang mo. Baka mamaya, mabali ang tadyang mo kapag loloko-loko kay bitag. Ang kaya mo, walang kalaban-laban, profesora, talagang pinroject nyo talaga, ha? Dahil matanda, walang kalaban-laban. Sino pang isa?
Etong Antonio, abay naka-face mask. Dapat pinatatanggal ang face mask ito mga kolokoy na to eh. Nahihiya siguro sa kalang kawalang hiyaan. Ngayon, iniisa-isa ko kayo. Ang mga pamilya ninyo nahihiya sa inyo. Hindi kasamang pamilya. Kayo lang ang target ko. Isa ngayon. Susunod. Next. Reyes. Sa itsura nito, parang akala mo, iwan mo lang tsinelas nito, eh baka mamaya, nanakawin na eh. Ano mang bagay, kahit na sirang, kahit na gamit na toilet paper, ipamihimit niya sa noon itong kolokoy na to eh. Next. So, Mendoza, wala pang mukha mo, ha? Silhouette ka, malalaman ko kung anong hugis, tabas, korte ng mukha mo na yan, ayusin mo, nahihiya ka, ha? So, lahat kayo. Ito po yung mga sinasabi po natin mga pulis. Presenta po namin, sibak na po sila. Kumilos agad ang PNP chief. Nauna pang isabakin, pero ito pong propesora, matagal bago nakalabas. May problema po siguro tayo doon po sa mga sa fiskalya kasi mabilis po yung hukom. O medyo naman sa PAW naman siguro, mabilis ng konti, simbilis ng suso. So anyway, nakalabas na rin. So, isa po natin. I love this job. Okay? May bibilis pa ba sa suso? Okay, di ba? Anyway, kasama natin ngayon, kagabi, upang makasiguro sa seguridad ng itong mag-ina, ay nilagay po namin sila sa isa po sa mga hotel na ito'y public service partner po natin, ang Hotel Sogo. At natulog po muna sila dyan, pahinga. Dahil sa tanggal po ng biyahe, nanggaling po si nanay, tatlong buwan, kalbaryo ang buhay. Ayan po sila. Salamat po talaga sa Hotel Sogo. Sa kabutihang ito'y ginawa po nila, nakikipagtulungan sa mga taong inaabuso, walang kalaban-laban, sila po yung mga, kaya ang tinatakbuhan, wala pong iba, si Ben Tulfo. Sino po si Ben Tulfo? Si Bitag, hindi nagbibiro. Wala pong eche-eche, wala pong keme-keme. Pag sinabi kong pangit ka, loko ka, mabaho ka, maligo ka, mabantot ka, totoo po. Tulad ng mga tatlong mga pulis na kulang sa anghit na, mabaho na, maligo pa, bastos, baboy, lahat. At 3 buwang nakakulong, nanibago daw si Ma'am Rebecca sa lambot ng kama ng Hotel Sogo. Kawawa na. Ito na po siya. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Rebecca. Magandang umaga po, Sir Ben. Okay. It's really nice to see you. Well, a pleasure. Kayo po ay nagturo po sa isang universidad. At pagiging propesora po ninyo, isang bagay po na karangalan po dyan. Hindi lang po yung nagtrabaho rin po sa gobyerno. Nagturo po kaya. Nalaman kong inyong ano. Ano pong dahilan kung bakit wala ka naman, law-abiding citizen ka naman, wala ka namang ginawang kasalanan, humihingi ka ng tulong habang nagsisigaw ka, itong mga pulis sa labas, pinasok ka noong mga araw na yon. Pagkapareho niyan, nagulat ka, sige kwento mo sa amin, pinagsisipa ang pinto mo, ni walang naka-uniform na pulis, ang dami nila, 7 na parang akala mo isang ginang ka, mahina ka, pero ganyan ang ginawa sa'yo. Naglabas siya, nag-viral video yan. Kami, wala kaming pakialam sa mga viral. Investigasyon kami, and dito ka na ngayon. Kasi hindi to talaga lumabas sa media, sa akin to. Ikaw yung hinuli nila. So habang ginaganyan yan, anong ginagawa mo? Nagsisigaw ka ba? Habang ikaw yung hinuli, anong ginawa nila sa'yo? Nagtawag ka ng tulong sa klolo, mga kapitbahay? Yes, sir. Nagtawag po ako kasi nagulat ako nang bigla nilang ginaganon, kinakatok yung pinto. Yung talagang ginaganon talaga sa buksan ng pinto. Sabi ko, bakit? Sino ba kayo? Tapos lumapit ako, nakita ko pinaggagaganyan yung... yan. Kapareho niyan. Mga pulis pero hindi naka-uniform. Sabi ko, sino ba kayo? Siyempre, natatakot, sir, ako dahil hindi naman sila nagpapakilala. Tapos, mga lalaki yung naririnig kong boses. So, siyempre, ako, nag-iisa ako, matanda pa ako. Nag-isa lang kayo sa bahay bahay niyo time na yun, sir. Nabuti ka mo, may camera ka sa labas. Well, it's a blessing, sir, kasi aksidente nagkaroon dahil yung anak ko, nilagyan niya dahil yung kanyang motor, laging may mga, yung gumagalaw, may nagnanakaw. So, that's intended for that. Oo, pero yan, nilagay niyo yan for purposes of safety dahil kung minsan yung motor ng anak kong pinakikialam. Ngayon, nagsisigaw ka dyan, narinig yun sa video. In fact, kung ipi-play po natin, nakapasok na sila. Ano yung mga bit-bit nila parang sa loob ng bahay? Parang inisa-isa nila, parang kinuha. Kasama ba yun sa ebidensya?
Presenta ba yan? Hindi, sir. Mga tinangay nila yan eh. Tinangay nila, so ninakaw nila yan. Ninakaw, sir, nila. Kasi ginawa nila, pagpasok ng bahay, di search sila. Tapos, kesyo may hinahanap sila, tanong nila yung nasan yung anak ko na hindi naman nila kilala. Tapos yung mga mata nila nandoon sa Ano mga mga nakakalat. bit niyan? Sige, ikwento mo sa akin. Ano yung ito pong mga napapanood nyo ay police po to na sinibak na sa kanilang pagnanakaw, illegal na paghuli, walang search warrant, pumasok po. Bit. Yan ba mga gamit na yan? Gamit mong personal, pinagbibit. Ano yung mga bit nila? Lumalabas sila. Kanya-kanya silang bit. Ano yung mga kinukuha nila? Ayan, meron pa motor. Ano pa yan? Yes, sir. Kasi nga, yung anak ko kasi... Mga pulis po itong napapanood nyo, ha? Na sinibak na po ni Chief PNP. Ayan, kumuha pa, may gulong pa nakabalot yun. May gulong na motorsiklo yun, di ba? Yes, sir. Brand new yun na ibebenta. Okay. So, kinuha ng pulis. Sino yung mabit-bit nun? Yung isa, malalaman natin yun. Yan Tuturo mo saan. parang si Alday, sir. Si Alday yan. Yan, si Alday yung mukhang Si Alday, all day, all night, all day sa pagnanakaw. Okay, sige. Yan. Anong pangalawa? Sige, ano pa yung isa? Ayan. Ano yung kinuha sa loob ng bahay mo? Personal na gamit mo ba yan? Yung mga yan, nakita na nila kasi marami nakatambak na mga spare parts na may Okay, mga motor mga na motor. deliveries from Lazada. Kasi yung son ko, nagba-buy and sell din ng used, yung motor. Okay. Pinifix niya and then he's selling some, yung motor spare parts. So, in other words, hindi naman droga yan, kinuha. Kinuha, sir. Okay, Pinagkukuha ano lahat pang ng pakita pakikinabang. natin? Palakihan nga natin picture. So, lumalabas sila isa-isa. So, papasok yung isa. Parang naghakot sila, parang nagsha-shopping sa loob. So, ito pong mga nakikita ninyo, ito po yung mga sinibak na pulis ngayon. Wala na po sila sa serbisyo, sibak na po. Kaya lang sila, tinatakot po yung matanda. Ito, parang imainit. Ay, motor, inistar pa ata. Yung isa, Yes, labas. gusto nga, sir, nilang kunin yung motor. Hindi lang nila Okay. So, mamaya makikita natin lumalabas ka dyan. Tama, hindi ka pinusasan. Wala pa silang pinikita sa'yo, Mrs. Inaaresto ka namin sa bisa ng search warrant na ikay may ganitong pagkakasala. So, may kasama yun, nilabas ka. Hindi ka ba sinabihan, inaaresto ka namin, binasahan ka ba ng Miranda rights dyan? Wala po, sir. Ang Ayun, sinabi nakikita lang, ko, lumabas yes. ka nga na parang wala lang. Parang, Kasi po, sir, ang sabi nila, sama lang po kayo sa... parang inimbitahan ka. Yes, sama lang po kayo kasi may itatanong lang kami sa inyo sa station. May itatanong. May tatanong daw Kaya po. hindi ka pinusasan. Opo, yun po ang sabi sa Pero, akin. hindi ka ba nagtaka? Bakit nyo hinahalughog ang bahay ko? May search warrant ba kayo? Hindi po ako makapag-ano sa kanila. Pag nagsisimula pa lang ako magsalita, sasabihin nila sa akin, manahimik ka dyan kung ayaw mong masaktan. Ganon silang magsalita sa akin. So, Malapulisan, di pulis from to, that, kung saan ako nakapwesto, hindi ako makagalaw. Susundan ko sila kung saan sila pumunta. Hindi, diyan ka lang. Huwag Sa kang loob ng pamamahay mo, tusundan ka kasi wala namang search warrant. Kumbaga, naghahalughog ng kung ano, Opo, illegal yung palang ginawa, ganun ang illegal ginagawa search. nila. Pag sinusundan mo sila, pinuna mo, boss, ano ba, bakit nyo hinahalughog? Tinanong mo, ba yung ginagawa? Ba't ka nangahalughog? Kaya nga sabi ko nga po, anong mga ginagawa nila. Sabi niya, may hinahanap nila yung anak ko na parang, tawag dito, yung umakyat sila, bigla silang umakyat. Okay. Then sabi nilang ganon, positive. Positive ang ano? Anak mo nakita? Hindi po, may positive daw doon, meron daw. Sabi ko, positive? anong positive? Positive na Wala ano? naman pong pinakita. Wala silang nakitang negative. Wala pong negative, puro Okay. positive daw. So, Okay. but I did not see kung ano yung sinasabi nilang positive. And then nung titingnan ko, ops, dyan ka lang, manahimik ka lang, huwag kang gagalaw. So, okay naman. Pero that time, nagsisisigaw ka. Narinig ko pa yung full video na nagsisisigaw ka, pinagsisipan ng kapitbahay. Yes, sir. Wala bang kapitbahay mo man lang sumilip? Oy, ano yan? Tumawag ng I barangay? think, sir, natakot kasi nakita nilang masyadong yung aggression na ginagawa ng mga tao, sabing ganun. Wala na kayong mga kapitbahay. Habang sumisigay ka kapitbahay, ano sinabi niya? Wala na, Wala sabi na ng raw pulis. po akong kapitbahay. Tapos sabi ko, barangay, tulong. Ay, walang barangay. Parang ganun, sir, yung inaano nila. Wala man isa naka-uniforme habang ginagawa Wala, ng search sir. warrant. Wala May po. kasama pa silang babaeng pulis? Meron pong babae, Daisy Jones po yung pangalan. Daisy nun. Jones. Ito yung hindi kasama sa suspension. Nakita ko po sa ano niya. Oo. Yan po ang merong ID, Daisy nakita Jones. Ito yung nag-frisking sa iyo. Bakit ka fini-frisk? Ano daw ang dahilan? Sa loob ka ng pamamahay mo, tumatok sa iyo. Ano yung frisking na ginawa? ko. Actually, wala. Chinek lang po ako. And then,
Parang naghahanap nga sila ng kesyo, may drugs daw. Okay. And then, Okay. may yung isang, I think it's Emil Buna na yung arresting officer ko na nagsabi. Yung arresting pa. officer mo, bakit hindi sinabi sa'yo, you're under arrest? Hindi po. Inaaresto ka namin Wala sa po. visa ng search warrant at mayroon Wala dito na po. involved ka sa droga. Wala Sumama po. ka sa amin, may karapatan ka manahimik. Ang mga sasabihin, magagamit laban sa iyo. May karapatan ka sa abogado. Kung wala, bibigyan ka namin. None at all, sir. So pagdating sa presinto, binasahan ka ba ng Miranda rights? Wala rin Karapatan po, mo? sir. Pagdating sa'yo, blinatar ka ba para sinabi ng yung arresting officer, huli na namin to, achieve na namin to, ito yung mission order namin, ipaalam mo kay Hepe na huli na namin. Wala po, sir, ganun. I was just waiting there. Tapos Nakaupo ka wala lang, wala ka sa kulungan. wala po ako sa kulungan. Nasa Intel office Sa Intel po ako. office. So may nag-imbestiga sa Intel kung bakit nandoon ka. Sinabi, Mrs. kaya ka nandito, sa bisa ng search warrant. Sinearch namin ang bahay mo. Wala po. Wala nakipag-usap sa'yo na polis kung bakit nasa presinto ka. Ba't ka Wala dinandun? po. Wala silang sinasabi. Basta May nagpa-type lang CCTV sila. ba ang presinto? Parang wala po. Wala bang opisyal doon na pumunta sa'yo, Mrs. Sinilip ka man? Wala po. So, ilang oras ka na nandoon sa Intel office ng Naik Cavite, sa presinto na yan, na sinasabi mo, sa Imus Cavite. So, ilang oras ka roon, nakaupo, nagtataka ka ba? Ano bang ginagawa? Inimbita ka lang. Matagal. Mga less than 5 hours, 5 sir. hours ka. Then I was asking them, ano po yung, wala silang masabi sa akin. sige. Tatanong ko, kasi i-walk through kita, ito dapat ang ginawa nila. Kung kayo po'y nanonood po sa Pitag, ito po, kami po'y mga investigador. Kami po'y marunong sa proseso, kaya tinuturo po natin, mali po yun, kapag inimbitahan mo ang tao, pwede siyang tumanggi. Pag inaresto mo, obligado sumama, kaya ito po nandito ngayon. Itong nakikita niyo ngayon, ito po yung nag-viral na video. Siya po yung target. Pakita uli natin yung video. Ito po yung video. Ito po yung nakikita nyo, hindi po sila mga magnanakaw akyat bahay. Mukha lang sila mga tulisan na patay gutom. Siguro wala silang talagang pinagkaitan sila ng sinasabing ito'y kunting kahit man lang. So mga pulis po yan na mga magnanakaw. Kaya importante na tanggal na sila. So sinisira po yung pinto, ginawang battering ram, illegal po yan. Kasi dapat pag ginawa mo yan, meron kang presensya ng PDEA, may barangay ka, nakatimbre, may nakatayo roon, mag-witness. Magpipresenta po sila ng search warrant kasi pwede pong mangyari to. Baka may mga pulis na gagawa dyan, tinuturo po namin ng ganon. Ngayon, papasok po sila, ra-wrap up sila. Pagpasok po nila dyan, magpipresenta po sila ng search warrant. So, sa parting yan, wala po. May babae doon, babae yung naka-pink yung pantalon. Tama? Okay. So, yun sinasabi yung babae na isa, mga bit-bit na po yung mga goma, hindi po yung... Sino daw pong hinahanap nila? Anak mo? Anak ko po, pero hindi naman nila masabi yung kung sinong anak ko. Sinabi mo sa iyo, kailangan namin makita ang anak niyo? Sabi po, nasaan siya? Nasaan siya? Sino daw sa anak mo? Ilan bang anak mo? 2 po. So, sino daw Hindi doon nga sa po dalawa? nila alam kung anong pangalan eh. Basta anak mo lang? Anak ko lang po. So, doon na tayo sa presinto. 5 oras ka doon nag-aantay sa Intel office. May opisyalis ba ang nagtanong sa iyo? So, pinasok ka ba sa loob ng kulungan? Hindi po agad. Anong oras ka na pinasok sa loob ng kulungan? Pagkatapos po ng madrag test ako, Bakit ka drug test? hindi ko po alam. Pinamedical ako. Pinamedical ka. So, pinamedical ka. Kailan ka binasahan ng Miranda rights mo? Inaaresto ka namin sa visa ng, may karapatan ka manahimik. Wala po kahit kailan na binasa sa So, akin. hindi ka binasahan ng Miranda rights mo pag ang tao inaresto, binabasahan ng Miranda rights. Pinaintindi sa kanya kung bakit siya inaresto. Wala yun. Wala po. Kinabukasan, hinarap ka sa piskal. Kinabukasan po, for inquest nga ako. Kaya nga, But- pag inquest, ibig sabihin fiscal yun. Yes. So, inano ka But muna. Prior to that, dumaan po ako sa PAW. So, yung, So, dumaan ka sa PAO. opo, Okay. in-explain po ng PAW lawyer the difference yung between the PI and yung sa hearing. Yun lang po. Preliminary investigation and hearing. Alam ba ng public or ito yung public attorney's office na basta na lang pumasok ang mga pulis na walang search warrant, hindi ba nagtanong itong public attorney's office kung ano ang nangyari? Kasi abogado siya, public attorney siya, poprotektahan niya ang karapatan at kapakanan ng ito'y suspect, inaakusahan. Abogado siya para sa inaakusahan. Hindi niya ba sinabi, ano ba nangyari? Hindi naman po. Nakipag-usap ba siya sa iyo? Nanay, ba't ka nandito? Ano bang matutulong ko sa iyo? Ang sabi lang po, yun nga,
Sabi ko nga, nandoon ako kasi may kaso nga ako. Hindi ko nga, sir, alam kung ano talaga eksakto yung kaso ko. Ikaw Nalaman ko, sir. Sandali muna. Okay, relax. May kaso ka. Ano daw ang kaso mo? Nalaman ko lang, sir, nung time na yon 5'11 daw. Ano yung 5'11? Na sinabi? So, tinanong ko po kung ano ba yung Ano 5'11 daw yun? nga. Sige, sinabi sa'yo ng attorney Sabi public yung attorney. parang selling and, ano ba yun? Yung using and selling Selling what? of Donut? illegal drugs. Okay. Baka So, illegal drugs using and daw. selling and eating donut or fishball, loko-loko yung pau na yon. Pau-pawing ko mukha niya ngayon. So, yan ang sinasabing illegal. So, using and selling, may kaso ka? Nakasuhan ka? Opo. Nakasuhan ka noon? Nakasuhan po ako kasi may report sila signed by yung chief mismo. No. rin. Nakasuhan ka bago ka inaresto rito? Nakasuhan ka bago ka inaresto? May kaso ka noon? Wala po. First time to, ito yung kinasuhan kanila? Yes. So, gusto ko maintindihan, nung dinala ka sa presinto, wala ka talagang kaso. Wala po, sir. Wala kang kaso kahit away sa kapitbahay. Wala, sir. Kahit na-issue rin yung buong ano Wala doon. kang kaso kahit na ikaw nag-jaywalking. Wala po. Okay. Law-abiding ako eh. Okay. So kung wala kang kaso, wala kang criminal case, paano ka nagkaroon ng kaso ng illegal drugs? Hindi mo ba pinaliwanag sa abogado? Kailan po yan? Kasi kung marunong yung abogado, hindi tamad itong public attorney's office, sana nakikinig si Presida Acosta. Kung hindi tamad, by the way, ang anak ko po isang abogado ng PAO, kaya kung nakikinig ka, Jax Tulfo, makinig ka. Huwag kang tatanga-tanga na PAO lawyer. You better show up and shine. Kahit anak kita, sasampulan kita pag maling ginawa mo rito. So ngayon, ang isang PAO lawyer sasabihin sa iyo, ginawa mo to? O itong kaso mo na to, paano to? Hindi ba siya nag-alala sa iyo na dinala ko roon? Wala kang kaso? Inaakusahan ka? Hindi niya matiningnan kung tamang proseso ang ginawa ng mga pulis. Kasi yun ang pambato niya, nasasabihin niya sa piskal, teka muna, pag-aralan muna natin to. I-release for further investigation yan. Wala po. Hindi ba sinabi ng piskal sa mga pulis, may search warrant ba to? Hindi po. Mistake number 2, pulpul yung PAO. Mistake number 3, hindi niya ba sinuri at inalam sa mga pulis? Ano ba nangyari? Tinignan niya lang police report, nagpakita lang siya sa iyo, hindi niya ba sinabi, ginawa mo ba to? Mistake number 4, tanga yung PAO. Mistake number 5, hindi niya ba pinaliwanag kung bakit nandoon ka? Kaya tagapagtanggol ka niya, dapat nilinaw niya. Hindi niya ba pinaliwanag yon? Yun po sinabi nga lang na meron final na case. Hindi mo ba sinabi, ma'am, wala po akong kaso Sinabi niyan. ko po. na Hindi niya wala ba ako, hindi niya man lang tiningnan kung totoo o hindi? Siyempre, sir, siguro because of the papers, number of di ba, parang hindi na nila binasa yung So, eksakto na mistake case. number 7, tanga, tamad si Pau. Mistake number 8, maghahanap pa ako. So, hindi pinaliwanag sa iyo, haharap ka sa piskal. Ang kaso mong ito mabigat. Abay, dapat magpapiyansa. Walang piyansa to. Yes, Nasaan daw yung huling shabu no kung meron man? Nung araw na ba yun, pinakita sa iyo? Sa iyo ba to? Itong nahuli namin sa iyo. Sinabi ba ng Pau lawyer sa iyo? Ganito Oy, po. Pau lawyer, makinig ka. Hindi ka namin sasantuhin dito. So, hindi ba sinabi ng Pau lawyer sa iyo, itong nahuli daw sa iyo? Totoo ba to? Hindi na po yung sinabi. Yung So, ganun. walang ginawa ang PAO ng ganyan. Wala po. Nung hinarap ka sa fiscal, hindi ba sumama ang PAO kasi ini-inquest ka na? Hindi po. Ako lang po at saka yung complainant. Yung Sinong arresting complainant? officer. Ang arresting officer si Emil Buna. So, ang complainant And- ay arresting officer. Yes, at saka si Antonio. Si Antonio, yung dalawang magnanakaw. Opo. Si Antonio at saka itong isa, si Buna. Buna. Baka buni. Mukha nga, sir, meron. Mukhang mabuni at ang utak nito. Puno na buni. So, hindi sinabi ng piskal, nasaan yung mga ebidensya na nakuha? Hindi po. So, hindi ba sinabi ng piskal, totoo ba nangyari to? Hindi rin po. So, anong ginawa ng piskal? Tiningnan ka ba ng piskal? Tiningnan lang po ako. Tinanong ko ako yung si Rebecca Cavil. Oo, ikaw ba to? Okay. Sinabi siya, ito, nahulihan ka. Hindi po. Hindi. So, wala siyang pakialam. So, sinabi ba sa'yo, nahulihan ka? Hindi ba tinanong, nasa ng abogado mo? Wala po. Hindi niya ba, in-inquest ka na wala mang abogadong presensya? Exactly, Tinanong sir. ka ba niya? Kino-contest mo ba to o wala? Hindi Wala. po. Hindi po siya nagtanong. Tanga rin tong Kaya ano na sa- to, fiscal na to. So,
Nasampahan ka ng kaso. No bail yun. Hindi naman totoo. 3 buwan ka nagdusa sa kulungan. Sa katangahan ng piskal, tanga yung pau, tanga yung mga, magnanako yung mga pulis, nasibak na sila. Tinuwid ng judge. Ang matinong judge, nakita. At kung hindi pa siguro namin pinokpok dito, pinokpok ng bitag. Sinibak nila mga pulis dahil hinanapan na may teknikalidad. Kaya sinibak din ng Chief PNP. Galit dito ang CIDG. Galit dito kasi yung Regional NCRPO, si Nartates. Ito'y i-bring up natin kasi nakakahiya itong mga pulis na ganito. So, anong gusto mong sabihin dito sa mga 7 pulis? Huwag ka matatakot. Kasama mo ako rito. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Harap mo itong mga pulis na to. Yeah. Sige, pakita. Sige, magsalita ka. Tatapat ako. Hindi ko kasi nasabi during the split screen tayo rito. Sige. Sige. Okay. Okay, split screen tayo. Okay, split screen. So, Okay. kayong lahat. Can I have, okay, sige. Ikaw, sabihin mo rito, sa yan, tatayo ako sa gilid mo. Anong gusto mong ipaabot dito ngayon? Nakaabot ka na binabantaan ko. Sabihin mo sa kanila, nandito ngayon si Bitag, tabi ko, hahantingin kayo. Sige, sabihin mo kung gusto mong sabihin sa kanila. O kayong mga pulis, ha? Yung mga gumawa ng kalokohan, grabing ginawa niyo sa akin at sa pamilya ko. Kaya nandito ako ngayon kay Sir Ben Tulfo. Talagang kailangan magkaroon talaga ng justice yung mga yung ginawa niyo sa amin. And hindi ko nasabi sa inyo during the trial, ha? Kasi hindi talaga tayo lahat-lahat nagkaharap-harap. Na nasabi ko sa sarili ko, I want your lives to be longer. I want you to live longer. Pinagdarasal ko yan na mabuhay kayo ng matagal so that the next 3 generations from you will suffer the affliction. Lahat ng mga ginawa nyo sa akin, maranasan nila, makita ninyo kung paano mag-suffer ang mga mahal nyo sa buhay. Talagang pinagdarasal ko yan na mangyari din sa inyo. Maramdaman nyo kung anong ginagawa nyo sa mga tao, yung mga kahiyupan ninyo. At inaasahan ko naman na ang Panginoon ay nasa side namin. And Sir Ben Tulfo will also help us na talagang magkaroon ng justice. Yun, talagang all out. And I'm ready for it. Okay, naintindihan ko yan. Matindi yung sinabi mo. Talaga, sir, nanginginig ako every time na yun ang sinasabi that's ko. That's okay. Naintindihan ko. Hindi pa man lumalabas yung susunod na henerasyon at pangatlong henerasyon, nasasapitin yung kalbaryong sinapit mo, nasa pong may kapal yun. Ang kasamaan ay dudulot ng kasamaan, walang ibubuga ng kabutihan pag hindi sila nagsisi, nagpakumbaba, humingi ng tawad, pero kaso muna. Dapat pagdusahan din nila, makakulong. Ilagay mo nga itong 7 putok sa buho na to. Akin na to, okay. Ilagay mo 7. Ito. Ito pong mga 7 na to, pakita, full screen. Kayong 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasama ka, Diones, sa makinig ka. Ikaw, Mendoza, I will hunt you down. Hindi ako nagbibiro. I wanna see where you are, how you are, how's your family. Hindi ko estilong gumante sa mga taong inosente. Ang lingwahe nyo, sasalitain ko. Wala na kayo, hindi na kayo pulis. Huwag lang sana mag-cross ang landas natin kung sino man sa inyo, mapuputokan kayo ng kilay, mababali ang mga tuhod ninyo, malilintikan kayo. Pag tinamaan ko kayo, hindi kayo babangon, itaga nyo sa bato. Pag nag-cross ang landas natin sa ginawa ninyo, personal na sa aking to, kayo ang hinahanting, kayo ang sinasabi ng PNP chief, si General Acorda. Yung mga itlog, mga bugok na itlog, tulad nyo mga bugok na kayong potok sa buho, kayong bastos, walang disiplina, kaya tama lang sa inyo na wala sa hanay ng pulis. Kasi nasisira yung kabutihan ng mga respetable, na mababait na mga pulis. Salamat na hiwalay na kayo, akin kayo ngayon. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako mayabang. Mayabang ko mayabang. Huwag lang mag-cross ang landas natin. Hindi ako tatahimik at aalimin ko. At ito'y mapag-uusapan, aabot to sa kataas-taasan at hindi lang dyan.
dinismiss kayo, siyempre, may criminal case din. Yung dinismiss kayo administratibo, yung kasong kriminal, kinakailangan maranasan nyo yung sinasabing paghihirap. Simula ngayon, kung kayo'y may criminal case, yung robbery, force, intimidation, iba yan. Sila po'y natanggal ng Chief PNP at sa CIDG at mga kinaukulan, 6 count of grave misconduct. Ito pong mga pendeho, maliban po kay Diones, yung babae, siya po'y kasalukuyan, Daisy Diones, I'm gonna come and visit you. I know where you are. Come and see me because I will come and see you eyeball to eyeball, talk to you. So, tago mo mukha mo, well, kasama ka, wala kang ginawa. Kinonsinti mo mga kasamahan mo habang mga kasamahan mo gumawa ng kalokohan. Tumingin ka, kinapkapan mo pa yung matanda, walang kalaban-laban, isa ka pa rin putok sa buho ka. So, 6 count, ito po mga kaso, maliban po ritong isa, kaya hindi na-dismiss si Diones. Yung 7 po, tinanggal na yan. 6 count of grave misconduct, 2 counts of less grave misconduct, 1 count of grave irregularity in performance of duty, grave dishonesty, conduct of becoming a police officer, and isa pa sasama ko, possession of ugly faces. Plain and simple. So ngayon, pinakita na po namin, kilalanin po sila. One more time! Pakita. Do you know who they are? Alam niyo ba kung saan? Ito po ang pinakikita po natin kasi baka mangyari po, baka magpulis-pulisan po sila. Kinakailangan malaman, hindi na po sila pulis. Baka kasi mag-uniforme pa yan. Baka kumatok sa bahay at lumakas ang loob. O all points bulletin na po ginawa po natin dito mga bossing. So, hindi pa po natatapos dito. Kami po nagpresenta lamang, abangan ang susunod na gagawin po namin. Anong gusto mo sabihin dito? Yes, sir. In fairness to the PAO lawyer, after na mag-viral, sir, yung video, After mag-viral, kasi Yes. mapapahiya siya She dahil came to lumabas me. na tanga siya. she came to me and said na, So, tanga pa rin na siya. PPI daw. Mag-ano? Ipupul, yung nag-offer ng preliminary investigation. Tanga pa rin siya. Kaya niya ginawa yun sa katangahan niya dahil hindi niya akalain kasi natatakot siya pumasok na natulfo na siya. Hindi lang tulfo, nabitag na siya. Hoy, Pau! Pau-pawing ko mukha mo dyan eh. Kumain ka ng siopaw. Maayos ka. Hindi ako nai-impress. Hinaguhugas ng kanyang kasalanan sa kapalpakan. Nagkulang siya. Kahit na yung piskal eh. Nasa ilalim pa naman sila ng Department of Justice. Kagawaran ng katarungan, hindi nyo man lang na pangalagaan ang kapakanan nila. Hindi yung kapakanan nila bilang tao. Hindi yung karapatan kasi susuriin sa hukuman yan. Putok sa buho kayo eh. Di ba kung hindi nagtatapos? Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Serbisyo, tulong, may tatak. Tatak bitag. Ako po si Ben Tulfo, tatak Tulfo. Ito po, hashtag, ipabitag mo. Susunod. Masayang inuman ng mga pahinante sa barracks na uwi sa sakitan. Kasamahan nila na ospital pa. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ang programa pong hashtag ipabitag mo ay kontra pang-aabuso, kontra panloloko. Iba't ibang mukha po ng mga ito ho'y panloloko. Iba't ibang mukha ng at anyo ng pang-aabuso. Pang-aabuso sa loob ng tahanan, magulang sa anak, anak sa magulang. Pang-aabuso sa loob ng sinasabing tanggapan ng boss sa kanyang tauhan or tauhan na binabastos ng boss. At medyo nandaraya. Pang-aabuso ng negosyante doon sa kanilang mga kliyente at pang-aabuso po ng mga taong makapangyarihan sa kanilang doon sa mga taong walang kaboses-boses. Ito pong pinaglalaban po ng hashtag ipabitag mo. Kontra rin po kami sa mga taong dorobo, manloloko. Lahat po nabubuhay sa kalokohan, panloloko, panlalamang. Yan po ang saysay kung bakit may hashtag ipabitag mo si Ben Tulfo po. Kaya, inabuso ka ba? Niloko ka ba? Hashtag ipabitag mo kay Ben Tulfo. Ito, masayang inuman ng mga pahinante sa barracks na uwi sa sakitan, kasamahan nila na ospital pa. Nauwi sa sakitan ng isang dapat ay siya'y sanang ito'y masayang inuman ng mga pahinante sa isang barracks sa Lemery, Batangas.
Subalit, halos 1 taon na nakalipas, ang biktima ay patuloy pa rin naghahanap ng hustisya. Hanggang ngayon, kasi wala pa rin naisampang kaso laban sa suspect. Ano nga ba ang dahilan? Alak. Detalye ng sumbong. Panoorin. Ako po'y lumapit po dito kay Sir Bintol po para po humingi ng tulong. Kasi po, nasaksak po ako last year sa dati kong pinagtatrabahuan po sa Limiri, Batangas, Barangay Dayapan po. Yung nakasaksak po sa aking katrabaho ko rin po. Nag-inuman po kasi kami ng gabing yun. Tapos po, nagkaroon po kami ng kunting pagtatalo. Pagkatapos po nun, pagtulog ko po, hindi ko po alam na sasaksakin pala ako. Galing po ako sa police station nung una kong pumunta doon ngayong taon, October 9. Tapos po, bumalik na naman po ako nung kahapon po, October 17. Kaya lang po, wala pong may maanong testigo, kaya wala rin pong nangyari sa pinalo-up ko. Madidismiss lang daw kasi. Sir Ben, sana po matulungan ninyo po akong mahuli po ang taong ito para po magkaroon po ng hustisya po nangyari sa akin. Nagtatrabaho pa rin po ba kayo ngayon, sir? Hindi pa po, ma'am. Bawal pa po kong trabaho kasi nandito pa po sa labas to eh. May colostomy bag po ako eh. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Makakasama natin ngayon si Alexander Aliano. At dito ha, Alexander, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga rin po, sir. Okay, Alexander, nangyari ito sa loob ng barracks kung kayo nagiinuman ng mga kasamahan mo. Okay? Sa labas po, sir, ng barracks po. Sa labas ng barracks? Po, sa garahe po. Sa garahe na. Araw na ng pahinga yun. Kumbaga, oras na ng pahinga. Opo. Kayo nagiinuman ng masaya naman. Opo. May kagalit ka ba sa loob ng iyong pinagtatrabahuan? Wala naman po. Ba't ka sinaksak? Doon lang po ano kami sa Nagkapikunan inuman. kayo? So, nagkapikunan kayo. Nagkipagtalo ka sa mga kasamahan mo? Yung isa lang, hindi naman po nakipagtalo na ano. Ano nangyari? May naanuhan lang siguro na kwento. Kwento? So, wala man lang na testigo at wala ba nakikita habang kayo natutulog, sinaksak ka? Ganun bang gusto mo sabihin? Mayroon po nakakita kaya po naawat siya kasi papatayin po ako kung hindi So, wala na. bang tumistigo kung sino yung sumaksak sa'yo na halos papatayin ka nang sinasaksak ka, natutulog ka? Wala na po, sir, kasi pagkalabas ko po nung December 4 sa Batangas City po. Alright. Umuwi po ako ng province sa Samar. So, ibig kong sabihin dito kaya ako tinatanong sa'yo, wala man lang tumistigo at wala naman lang pulis, na hinugod ka sa pulis, nagula ba nang imbestiga na may nasaksak? May nag-imbestiga po nung... Pulis? Oo, pulis. Ano sinabi ng pulis na mag-imbestiga? Nahuli ba? May nagturo ba kung sino ang suspect? May testigo ba? May testigo po, kaya lang po nung... May testigo pero hindi nagtumistigo kaya hindi nabuo yung kaso mo. Opo. Kaya hindi po pwedeng damputin ang sino man dahil walang testigo sa nangyari. Opo, sir. Ang pinag-ianalaan mo rito, isang kasamahan mo, hindi ko papangalanan kasi hindi tayo nakakasiguro, maliban na lamang kung may testigo at nagsasabi siya nga nagsaksak sa'yo, at dapat sinabi sa pulis. Sinabi ba ng pulis kung sino yung taong hinaharap mo, yung Jeremy? Opo, sir. So, dinampot ba ng pulis? Inimbitahan sa presinto? Hindi, Para sir. tanungin? So, hindi. Hindi, sir, kasi tumakas po kaagad eh. So, kinakailangan ng testigo talaga, ituturo si Jeremy pag nag-iimbestiga. Opo. Mga taga-probinsya kayo na may project kayo, may construction sa Batangas, sa Lemery. Pahinante po, sir. Pahinante. Tracking. Tracking. Kailan ka nasaksak? Ano pa po, sir? Last year pa, November 25 po, 2022. November 25. So, ano pong matutulong ko sa iyo? Bakit ka pumunta sa akin? Kung wala namang lalabas na testigo at nakikita kay Jeremy, pinaghilalaan mo,
wala sila madadampot pag walang testigo, walang masasampahan ng kaso. Karamihan sa mga kaso, kung minsan, kapag walang nakakita, maghahanap ang pulis ng testigo. Siyempre, parang testigo, kung walang ebidensya, testigo, yung nakasaksi. Pag walang lulutang, magkakaroon tayo ng problema. So, kaya kita kinakausap dito. Sa linya ng telepono si Jocelyn Hinaralao. Sino naman to si Jocelyn? Yung katiwala po sa boat tracking. Sa tracking. Jocelyn Hinaralao. Magandang umaga sa iyo, Jocelyn. Sir, saglit po sa video. Happy po. Jocelyn? Hello po, sir. Jocelyn? Po, sir. Ay, Jocelyn. Kumusta ka na, Jocelyn? Sir, okay lang po. Ay, okay na. Kumain ka na? Kakatapos lang po, sir. Mabuti ka pa. Ako, hindi pa eh. Gutom na ako. Kape-kape na lang. Jocelyn, kaya ako tumawag sa'yo kasi nandito sa akin ang isang kasamahan niyo dati, si Alexander. Nasaksak daw ata. Ano maambag mo? Anong matutulong mo? Anong masasabi mo? Gusto ko lang marinig sa'yo kasi lumutang ang pangalan mo rito. Ano bang Opo, sir. Sige, Jocelyn, tell me. Ay, yung po, sir, ay mabait naman ho talaga. Pero yan, sir, bago sa amin yan. Tapos, siya po ay pabalik-balik lang po. Sino? Sino pabalik-balik? Si Alexander? Yung kumbaga, uuwi dun sa tiyuhin niya, tapos babalik ko po. Pero mabait na tao yan, sir. Mabait. Okay. Oo, kaya nga nasaksak dahil mabait. Dahil lasing siguro, sa lasing lang, sa alak. Pero yan, sir, siya ay umalis na ho yan dito. Okay. Bumalik lang po yan kasi kinuha yung sahod. Okay. Tapos, nakapag nayakag ng inom, nung dumating hanggang kinabukasan, hanggang nagabi. Oo. So? Yun. Pero yung pangyayaring sir, Kaya, so mabait siya? Oo, mabait po yan, as in. Bakit nasaksak? Sir, mga lasing yan, sir. Mga lasing lang po. Anong masasabi mo rito para medyo... So, kinakailangan... Siguraduhin ng mga nagiinuman, wala mga patalim. Sir, kumbaga, huwag magtiwala sa barkada, magtiwala sa sarili. Oo. At huwag uminom ng sagad, yung tama lang. Uminom ng tama lang. Opo. Anong klaseng inumin? Tubig o alak? Pwede naman pong alak, pero kunti-kunti lang. Okay. Pero sa Chat lang ng kunti, yung masisisama lang, pero hindi yung sagad. Ikaw ba, Jocelyn, umiinom? Nagiinom po minsan. Okay. Kumusta naman pag nakainom ka? Umiinit ulo mo? Hindi po, sir. Masaya po ako. Masaya kapag nakainom? Opo, minsan naman po. Ano bang iniinom mo na medyo masaya ka? Red Horse. Opo, sir. Lakas ng sipa noon, kabayo yun eh. Okay, sige Jocelyn. Sige, maraming salamat ha. Opo, sir. Ay, kung kailangan niyo po ako, sir, andyan lang po naman po ako kayo. Halos kung ano pong mga itatanong niyo po sa akin. Hindi na, okay na Jocelyn. Baka kung saan pa matanong ko eh. Sige po. Sige po, sir. Salamat. Salamat po. Okay, pinagagaan ko lang ang ano. Alam mo, ako magsasabi ako sa'yo. Matagal na to, naghahanap ka ng hustisya. Medyo sa amin, ang hustisya kasi ay nasa mga alagad ng batas kung may testigo. Kung walang testigo, walang may sasampang kaso. Kung walang may tuturo na kung sinong salarin, wala rin may sasampang kaso. Mananatiling blanco. Or may pangyayari pero walang suspect. May sasabihin lang ako sa'yo, para siguro parang payong kapatid. Pag nakikipag-inuman, siguro kung maaari, minom ka na lang sa bahay nyo, sa harapan ng TV, katabi si Netnet. Kilala mo si Netnet? Kilala mo si Netnet? Gusto mo makilala si Netnet? May internet ka ba? Ha? Gusto mo makilala si Netnet? Pag uminom, kinakailangan may mesa ka at kaharap mo si Netnet. Sir. May internet ka. Wala, sir. Si Netnet ay Netflix. Maraming palabas habang umiinom ka. Meron ka bang Netflix sa bahay? Netflix? Sa cellphone lang, sir. Sa cellphone? YouTube lang. Sa YouTube? Okay.
Siyempre, kailangan pa rin ng internet. Sino si Netnet? Internet. Netflix. Internet. Sa Netflix. Net. At bote ng alak. Mag-isa ka lang, manood ka lang, relax ka lang. Di sa parting to, naawa naman ako sa'yo. Pero hanggat walang titistigo, wala tayong magagawa. Iwas ka na lang siguro sa inom uli. Okay? Oo, sir. Tsaka pag nag-inuman, huwag dalhin sa ulo, sa init ng ulo, para walang magagawa ng yan. Ha? Okay, sir po. Kasi wala talaga tayong makuhang wala ka sa database, wala raw kaso, kasi wala namang pumupunta, wala rin mapafile ang kaso kung wala namang suspect. Nasa blatter ka lang. Oo, sir. Awa ako sa'yo. Siguro usap tayo sa baba, ha? Opo, sir. Tingnan natin kung ano pa magagawa. Opo, sir. Okay? Opo, sir. At may gusto ka ba bang sabihin? Gusto ko sana, sir, ano na to kasi pumunta po ako sa PGH po. Sus, marami pa raw pong pila doon. Marami pang pila. Pang 600 pa raw yata ako. Mahigit pa sabi ng Pwede kang probinsya. pumunta. Ngayon kasi may universal health, pwede ka naman pumunta ron sa mga public hospital. At kung wala talaga, sabihin mo lang. Alam ko naman. Sige, gagawa ka lang naman paraan para mabigyan ka ng referral. Doon na lang para mapagpapatuloy yung pagpapagamot. Nandiyan naman yung PhilHealth, Universal Health. Tingnan natin kung ano magagawa nila. Nangako naman sila. Okay? Opo, sir. Salamat, sir. Okay? Salamat, sir. Opo. Okay, usap tayo sa baba. Okay? Opo, sir. Kumain ka na ba? Kanina, sir, kumain ako. Kanina, Pag-alis ko dun. anong oras pag-alis mo ron? Umaga, sir. Anong oras ng umaga? Alas 7 po. Alas 7 pa. Raul, pakainin mo to. Ray, pakainin niyo to. Mag-ambag-ambag kayo. Anong gusto mo? Parang magpag-grab tayo o yung si Raul. Yung magaling na cook yan. Ito, magaling maglinis ng camera to si Ray. Okay? O, usap tayo. Huwag ka nang... sige, okay? Ako, sir. Salamat, Okay, sir. sige. Alright, sige. Nag-iisang pambasang sumbungan. Magbabalik po kami. Susunod. Ginang gustong manawagan sa bitag, asawang 9 na buwan nang nawawala. Buhay pa kaya? Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Klasik-klasing sumbong po nakakarating po sa atin kapag bukas na po ang aming public service. Mahalaga po sa amin, hindi po namin pinapalabas yun mga medyo ina-advisean po namin kapag nauukol sa pamilya. Ang bitag po, pro-family. Hindi po kami komportable ipalabas ang storya ng mga nag-aaway sa loob ng pamilya bagkus pinag-aayos po namin. At hindi po sa amin kaaya-aya na maliban na lamang kung talaga nakikita namin yung anak, hindi ginagalang yung magulang, ibang usapan, tatayo po ako ng parang magulang para sabihin na mali ang ginagawa ng bata sa magulang. Or hindi rin ako sang-ayon ng magulang, ay binabalahura yung kanyang anak, ay tatayo po ako dyan. Pero pagdating na po sa mga bagay na personal, ay hindi na po namin pinakikialaman. Pero ito po iba, ginang po, 8 buwan daw. 8 buwan. So in other words, nakausap niya. Ang kanyang mister, gusto na malaman or nasaan ba talaga? 44 years na kasal si Nanay Adoracion sa kanyang mister. Subalit, nitong taon lamang, walang paramdam ang kanyang mister na si Andres. Gusto niyang malaman kung buhay pa ba. Or pumanaw na. Yung kanyang mister, ang detalye ng sumbong, maganda siguro panoorin. Ako po si Adoracion Cruz, taga Santa Cruz, Angat, Bulacan. Ako po yung nananawagan po sa inyo dyan sa Saudi Arabia. Kung sino po nakakakilala sa kanya, gusto ko malaman ko siya patay na o buhay pa. Kasi po, uling tawag po niya sa akin, February 2023. Hindi na siya makapagtrabaho. Gusto niya umuwi na. Pero hanggang ngayon po, di po umuwi sa amin yung asawa ko kung siya buhay o patay na. Sabi po, patulungan niyo po ako para po yung asawa ko makita na. Kasi po, nahihirapan na po akong maghintay sa kanya. Kung ano po ang nangyayari sa kanya. Sir Ben Tulfo, sana po matulungan niyo po ako. Para po, kami naman po ay mapahimik na paghahanap sa kanya.
Parang ama niyo po, Sir Benton, Sir Benton po. Naruwan niyo po at parang maapo ko po eh. Mabigyan ko ng kinabukasan kasi po wala po kami bahay. Hindi po gusto kong hingin tulong sa inyo. Yung asawa ko may malaman kung patay na siya o buhay pa. Sana po, Sir Benton po. Makakasama natin ngayon si Adoracion Cruz. Adoracion, magandang umaga sa iyo. Aling Adoracion. Pwede ka na magsalita, Aling Adoracion. May mic ka. Magandang umaga sa iyo. Ma'am, nandito po ako. Magandang tanghali po, Sir. Okay. Ba't parang lutang pa po kayo? Nakatulog ba kayo? Okay. Tulad ng sinabi ko sa inyo mga boss, mahalaga po sa aming pamilya at gusto po namin ng pamilya maayos. Hindi po kami kampante yung pamilya pinag-aaway sa harap ng kamera. Hindi po kami yon. 2007, huling umuwi ng Pilipinas ang kanyang mister na si Andres. Sino si Andres? Pakita natin ang reklato. Upang tingnan lamang ang kanilang kalagayan, nitong Pebrero 2022, huling tumawag ito si Andres. May iniinda daw ito sa sakit ng katawan. Nagtrabaho sa Riyadh si Andres na mahigit 25 years sa isang kumpanya. Ito ay kumpanya raw na pagawa ng sasakyan. Well, 68 years old na po si Andres. Kaya, okay. Nanay, diretso ako muna sa iyo. Kailan huli niyong nakausap yung asawa ninyo si Andres? February po. Pebrero. Anong huling usapan ninyo ng Pebrero? Ano bang problema natin? Bakit, anong nag-usap kayo? So, ano na pag-usapan ninyo? Meron po raw siyang nararamdaman sa katawan niya. Anong nararamdaman niya? Gusto na po niyang umuwi. Mm-hmm. Sabi ko, kung gusto mo ka akong umuwi, dapat humingi ng tulong. Mm-hmm. Yun ang pang huli naming pag-uusap po, Sir. Okay. Kayo ba'y nagsasama pa ni Andres pag umuwi siya rito? Po. Nagsasama pa ba kayo ni Andres o hiwalay na kayo? Hiwalay po kami, pero kasi andun po siya eh. Kaya nga, so... Hindi po kami hiwalay na personal na hiwalay. Hindi po, doon po siya, naghahanap buhay po siya. Mm-hmm. So si Andres, pag umuwi sa bahay niyo or hindi umuwi sa bahay niyo? Hindi umuwi sa bahay. Hindi po sa papasalubong, ganyan po ang gawin po ng mister ko. So pagdating dito, hindi umuwi sa bahay niyo? Hindi po. Nung nag-uusap kayo sa telepono, hindi mo man lang sinabi sa'yo, ba't kayo hindi umuwi sa bahay? Ano bang problema natin? Kayo po, ilang taon na po kayo? 68? 66 po. 66. Si Andres, 68. 68 po siya. Mm-hmm. So kung 68 si Andres, kayo ba'y nag-usap? Kumusta na ang buhay-buhay ba? Kayo ba'y nagsasama pa? Parang hindi po kayo nagsasama. Parang sa nakikita ko po, parang kasal kayo pero hindi ka nagsasama. Ano po naging problema? Wala na pong problema, Sir eh. So bakit hindi siya umuwi sa inyo? Hindi ko po alam sa kanya eh. Bakit hindi mo tinanong sa kanya? Ba't hindi ka umuwi rito? May mga anak tayo, may mga apo tayo. Basta po yun lang po, yun lang po ang uri-uri niya, 2007 po eh. Kaya nga, ng 2007. Pero sabi mo, 8 months ago, nag-uusap kayo sa telepono. Hindi, wag na kahit hindi na kailangan si Arnel Ignacio rito. Wala naman sasabihin dyan eh. So at this point in time, gusto ko lang ma-interview siguro si Lola. So sayang yung oras eh. Tawagan niya naman. Wala naman itutulong maambag sa atin yan eh. So gusto ko lang maintindihan muna dito sa loob. Ang pagkaalam ko, ang misteryo missing dahil di nagpapakita sa inyo. Ano ba talaga? Sige, si Lola. Kasama mo anak mo? Ito po, anak ka ba? Apo, bunso. Anak ka o Opo. apo ka? Bunso po, anak po. Anak. Mm-hmm. Iba kasi kahapon na mag-usap kami ng nanay mo, kaya kakasama ngayon. Sige, hawakan ng mic. Ang nanay at tatay mo ba nagsasama pa? Nung nasa amin po, umuwi po sa amin. Kailan po yung uwi ng anak nanay nyo, ng tama mo sa inyo? 2007 po. 2007. Opo. Simulan Yun po yung huling uwi po niya. Huwing-uwi niya. Pero nakakausap pa, tumatawag pa rin siya sa telepono sa inyo. Noong nakaraan po, hindi po niya tumatawag.
Kaya ako nagtatanong sa inyo at gusto ko maintindihan kung Opo. okay bang relasyon ng nanay mo at tatay mo. Hindi ako masyado interesado sa mga kasi tinitingnan ko kung anong magagawa namin. Okay? Opo. Iba kasing sinasabing ni nanay doon sa hapot kausap ko. Opo. Ang gusto ko malaman kung nagsasama pa si nanay at si tatay. Umuwi lang po sa amin, pero nalaman po namin na may ibang pamilya po. Ayun. So, si tatay mo, pag umuwi, hindi siya umuwi rito sa ibang tirahan. Sa iba siyang umuwi. Opo. Okay. Pero alam mo to, tinatanong mo ba sa tatay mo, pa, saan ka ba? Hindi po siya umaamin. Paano mo nalaman na may iba siyang pamilya? Sinabi ba sa iyo? Nakita lang po Nakita mo saan? sa internet po. Nakita mo sa internet? Nag-post ba siya sa Pero nung nakausap pa namin, nung... Sandali muna, ano? Opo. Nakita mo sa internet? Opo. Anong ibig sabihin nakita mo sa internet? Sa FB account po niya. Sa FB account? Opo. Live account? Naka-video or post lang? Post po. Mhm. Ano nakita mo sa post? Sundan mo lang ako, ano? Opo. Ano nakita mo sa post? Kasi at the end, gagawa tayo ng hakbang eh. Kasi kung magsusumbungan na tayo, masyadong mahaba eh. Marami na akong pinakinggan sa nanay mo na medyo nawawala ako eh. Gusto kong tumulong. So tinanong mo, nasaan ka ba? Hindi niya ba sinabi, nandito lang ako sa Maynila? Hindi po. So nakita mo lang, aksidente, yung ama mo, may post. Ano nakita mo sa post ng tatay mo? May sinend po sa amin yung kaibigan po niya doon sa Saudi. Yung kaibigan niya sa Saudi, Opo. may pinadala sa inyo. Ano pinadala sa inyo? Picture po na nabugbog po siya. Sino nabugbog? Yung tatay ko po. Okay. Ano naman kinalaman niya sa relasyon ng tatay mo, nanay mo at kayo? At tinatanong ko kung ang tatay mo umuwi sa inyo. So, picture lang. Picture Yung lang bang po kaibigan ng tatay mo nagsabi may pamilya na ang tatay mo? Hindi ako interesado rin sa nabugbog. Hindi po. Okay. Doon tayo sa kung bakit ayaw kayong tawagan. Ikaw, tinatawagan ka ba ng tatay mo? Sa amin din po kasi tumatawag yun. So, sinong unang tinatawagan? Ikaw or nanay mo? Nanay ko po. O, ano na pag-uusapan? Ikaw naman bilang anak. Ilang taon ka na? 37 po. 37. Di mo ba natanong sa nanay, sa tatay mo, bakit ayaw niyang umuwi? Wala naman po kasi siya sinasabi. Pero sabi po niya, Hindi ka ba tinatanong mo sa kanya, ba't hindi ka umuwi sa amin? hindi po. Sabi naman po niya, mahina na daw po yung katawan niya. Mahina po yung katawan. At saka, Mahina ang katawan niya pero nagtatrabaho sa Saudi. opo. Mukhang kontra-kontra ata. So, nagsisinungaling ba ang tatay mo? Yun po, kutob ko po yun. Kutob mo. Opo. Sinungaling ang tatay mo dahil nakita mo may pamilya. Yun ba Opo. gusto mo? Sino nagpadala ng post? Yung kaibigan niya sa Saudi? Nakita po ng pamangkin ko. Nakita ng pamangkin mo. Opo. So, anong kinalaman nung sa Saudi na sila ba nagsabi may pamilya na ang tatay mo rito? Opo. So, yung kaibigan niya sa Saudi? Opo. Okay. So, yung kaibigan niya sa Saudi, sabi, ang tatay mo na bugbog, may pamilya yan sa Pilipinas. Baka kayo yun. Kami nga po. Kayo nga. Okay. Ba't may pamilya ba sa Saudi? Nakausap po kasi niya yung bata na sinasabing anak po niya sa iba. Saan yan? Dito? Taga Isabela po. Isabela. So, pag umuwi ang tatay mo rito sa Isabela, pumupunta, hindi sa inyo? Ala po sinasabi. Hindi ka ba nagtanong dahil karapatan mo bilang anak? Natatay mo yon, dapat lang? Ang nabalitaan ko po, pinakilala daw po yung babae sa mga kapatid po niya. Kapatid nino? Ng tatay ko po. Sa mga tiyuhin mo? Opo, yung unang babae po niya. Okay. Hindi na ako masyado interesado dyan. Kaya ako nag-iimbestiga kung nga ba'y pinabayaan ba kayo? Patay na ba ang tatay nyo? Buhay pa ba? Yun nga po ang hindi po namin alam. Alright. So, nananawagan ka ngayon kung buhay pa ang tatay nyo? Opo. Sige, manawagan kayo kung buhay pa. Siguro mas maganda kaysa magkwentuhan tayo. Baka mamaya patay na. Marami pa tayong sinasabi. Kasi hindi ko rin alam. Kaya ho kayo inere. Kaya po kami nag-ere dito po. Hindi na po itong mga sumbong na dapat kinukuha po namin. Kahapon po nang nakausap natin si nanay. Madamdamin po siya. Kaya binigyan ko po ng pagkakataon na parang missing person lang po yung kanilang ama.
missing person na para magpakita kung sino man po nakakilala sa inyo, kayo'y sa Saudi o sa Pilipinas, kung sino man, eh, ito po ang litrato niya. Kaya lang itong litrato na to, kailan po itong litrato to? Tagal na po. Ano na katagal? Siguro po mga 2010 po. 2010? Opo. Ayan, manawagan ka ngayon. Sige, i-split screen mo. Manawagan kayo na para magpakita na lang sa inyo. Baka dito sa programa natin, binibigyan ko kayo ng pagkakataon, manawagan para medyo siguro magsama uli kayo. Siguro mas maganda ikaw ang magsalita. Sige. Sige. Okay, sige. Kung sino man po ang nakakita. Tumingin ka roon sa huwag kang tumingin sa sahig. Tingnan mo siya, hindi naman kung sino. Ay, huwag sa ibang tao. Tawagan mo kung buhay pa ang tatay mo, makiusap ka sa kanya. Kung sakaling wala na siya sa mundo, may magsasabi sa iyo at makikiusap ka. Mas gusto kong ikaw, anak. Huwag ka matakot sa tatay mo. Obligasyon ng tatay mo, kausapin ka. Opo. Alright? Kahit sino sa mga anak niya, labas, loob, sa kaliwa, sa kanan, harap at likuran, sa ibaba, sa itaas, anak pa rin yun. So manawagan ka, isa sa mga anak, nasabihin mo pa, sige, ganun, sige. Tay, kung nasan ka man po ngayon, sana umuwi ka na po sa amin. Naawa na po ako sa kinanay. Hindi na, kung saan pumupunta. Hindi ko na po kaya. Bakit si nanay ganito lagi? Sana lumitaw ka na. Kung may iba ka na pamilya, sana isipin mo yung totoo mong pamilya si nanay. Nahihirapan na din. Pati yung mga anak ko, nahihirapan. Nakikitira sa ibang bahay. Okay. Kung may awa ka pa sa amin, sana makonsensya ka naman. Yun lang po, sir. Okay, sige. Yan po'y panawagan. Kung kayo po'y nanonood ngayon, panawagan po ng anak ni Andres na hindi na po huling kausap nila ay doon Pebrero pa. Pero simula noon, nakita nila 2007 pa. Panawagan po nila dahil di na daw po rin nakakausap at may ibang pamilya at hindi po yan yung aming sinesentro. Nananawagan po kami. Hindi po kami yung programang kung ano-ano yung mga sumakabilang buhay or sa makabilang bahay. Hindi po yan ang aming layunin dito. Pagtatagpuin, mananawagan para magkita-kita po sila. Okay, Mrs., kayo po manawagan. Sige, kayo na. O sige, ipakita si Mrs. Panawagan na. Kayo na po, Mrs. Kausapin yung Mr. I-focus nyo nga kay okay, sige, kayo po manawagan. Sige, ikaw, manawagan na po kayo na adorasyon kay Andres Cruz. Sige, ikaw na. Hindi, okay na. May mikropono po. Magsalita lang po kayo. Diretso na po. Tawagan niyo po siya. Sabihin niyo kung anong gusto niyo masabi para naman malaman nila kayo nananawagan kung sakali nasa mundo pa siya o kung wala man siya, yung ibang mga kaibigan na nakakaalam, sabihin po sa inyo. Sige, tawagan niyo po. Kung saan ka man naroroon, tinatawagan ka namin. Sana naman nanonood ka. Doon sa mga kapatid mo, kung tinatago ka nila, sana naman nimitaw ka na. Kami na mga apo mo nakikitira lang. Nag-amaawa ka sa mga apo mo. Ang titira namin wala kaming para kami suma sa higaan. Ibang tao ang nagpapatira sa amin. Sana may magdiwanag ang isipan mo. Kaya lumapit tayo dito kay Sir Bentol po sa Bitag para lumitaw ka na. Kung ayaw mo naman sa amin, sana makapagkita ka naman sa amin para ayusin naman yung buhay namin. Mabigyan mo muna kami ng kahit maliit na tirahan para hindi kami nakikitira. Yung mga kapatid mo, yung mga kapatid niya, sana makausap niyo yung kapatid niyo. Hindi namin sa pipilitin kung ayaw nyo sa amin. Sana tumawag ka. Alam namin, alam mo. Yung babae mo isa, ayaw kong punta sa kanilang lugar dahil iniiwasan ako dahil iniiwasan ng mga anak ko na ako pumunta sa
Okay. Ayokong mag-isip. Pero yung mga anak mo, iniiwasan nila gulo, ayaw nila ng gulo. Alright, sige. Nay, okay. Di po yan layunin namin. Kaya po namin kay Inere. Ano? Linawin po natin, ang palabas po ng Bitag, pro-family po kami. Ang gusto nung po namin ay magkatagpo, malaman po nung medyo nakakalimot na po na makipag-ugnayan sa pamilya niya, makipag-ugnayan ka. Siguro, Andres, kung nabubuhay ka pa naman at nasa mundo ka pa, ngayon kung sa mundong ilalim ka na, bali walang silbi na itong aking panawagan sa iyo dahil di ka naman paparamdam. Kung buhay ka pa, Andres, at mas magandang buhay ka pa kaysa kung nasa ilalim ka na ng lupa, walang silbi na itong panawagan ko. At ang gusto ko lamang sa iyo, at sino man nakakilala sa iyo, mga kapatid mo, kaanak mo, sabihan etong mga anak mo rito, tawagan mo. Kung sakaling wala ka na, siguro naman yung mga kaanak mo magsasabi, wala na siya. Para ito'y matahimik na rin. Simple lang. Wala po kaming pakialam doon sa mga kabit-kabit. Ang amin lang po mag-usap-usap ang pamilya. Hindi po namin layunin pag-usap ng mga trending, mga kabit. Hindi po yan. Ang trabaho po namin, pag-ayusin. Mabuo ang pamilya muli. Simple lang po. Dahil higit sa sumbungan, investigahan. Nagsisikap po kami na ipreserba ang pamilya. Mahalaga po sa limunan yan Pag may pamilya, masaya. Kapag wala, malungkot. Kapag hindi natin pinapansin ang pamilya natin, ang pinanggalingan natin, may nasasaktan, may nananakit na rin. Kaya sana po rito sa nag-iisang pambansang sumbungan, tumatanggap po ng sumbong, hindi para ipahiya po kayo, kundi sabihin lang sa inyo, may naghahanap po sa inyo. Iba po ang nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak. Tulong para pag-ayusin, magkita-kita, mag-usap. Tulong, serbisyo. Iba pong serbisyo namin. Matapang po kami. May puso rin po kami. Yung tatak po, tatak bitag. Tatak Tulfo, kakaiba. Si Ben Tulfo. Tatak Tulfo, #ipabitag mo.